Sa eskwelahan ng Talaingod sa Davao del Norte, bumaha ng luha dahil sa ibinigay na talumpati ng top 1 nilang estudyanteng si Jenny Lee. Ang hamak na kamote, masarap gawing kamote cube o hindi kaya sahog sa ginataan. Napakasustansya. Pero ang iba nating mga kababayan, hindi ito ang kanilang merienda. Ito na ang kanilang tinakakanin at ulam na rin, ang tanging ipinanlalaman sa kanilang tiyan. At sa Davao del Norte, may isang bata na nagtitiis sa kamote ang kamakailan lang itinanghal sa kanilang eskwelahan bilang valedictorian. Saan mo natin karangalan po? Ang makapagsanisa sa hapon yun. At hindi napigilan ang pagbuhos ng luha nung inilahad niya ang mga hirap na kanyang pinagdaanan. Langhuy? Sabi. Kamuti nga. Ang among Apa sa pinabring nga ba mahasi? Uy nga ba na amang pangangan? Ang tagpre o ang tagpre. Budak ka na mo. Baba. Ang dalagipang sa video nakatira sa isang liblib na sitio sa kabundukan ng Talaingod, Davao del Norte. Mula Tagum City, bumiyahe ng 2 oras ang aming team patungong Barangay Santo Niño sa Talaingod. Pagdating doon, kalahating oras pang biyahe ang kailangan nilang bunuin, sakay naman ng habal-habal. Pero dahil sa tarik at lubak ng daan, nagdesisyon silang lakarin na lang ito. Papaya, ha? Halipas ang mahigit 1 oras na lakaran, narating din nila ang sitio Nilayapan. Ang tahanan ng tribo Atamanobo. Ang ikinabubuhay nila rito, pagtatanim ng kamote, palanghoy, saging at abaka o hindi kaya paggapas ng damo. Sa kubong ito nakatira ang batch valedictorian ng kanilang klase. Ang nanguna sa 20 mga estudyanteng nagsipagtapos ng grade 6 sa Malapanit Primary School Nilayapan Extension. Ang 13 anyos na si Jenny Lynn. Ako ang lipa speech. May pay ko, ma'am. Anak nga agad ito. Grade 6. Tuwing may pasok, kalbaryo ang pinagdadaanan ni Jenny Lynn bago makarating ng eskwela. Okay. Cholo karawat ay ngawat koropes ay daw pambayat bugas. Pero ang inagahan nila nung oras na yon, nilagang kamote. At ang bugas mong duot ka. Gol. Pasay na do bugas na kaholo akong. No, do bugas na pakahantay. Pakiguhiyak nga may kig banusan. Ang iluto ni Jenny Lynn na kamote ang madalas niyang baon. Iputos na ko dahon sa sabong. May kuryente naman sa kubo ni na Jenny Lynn, pero wala sila ni isang kasangkapan. Anong sultan ko ay uniform. Swama pa sa warak kan sanay. Wala rin siyang sariling school bag. So as adet malay na hindi ata kasmit ko ka balon ko may papel. Anh có con điện anh có kai anh ka kai school ko pud ka papel ko ball pen. Paborito na ako nga subject kay math sol.
magaling siya magbasa, magaling din siya sa pagkikisalamuha. Siya lang yung talaga ang angat no sa mga kaklase niya. May mga panahon talaga na papasok yan, walang kain. Minsan tinatanong ko, kumakain ka na ba? Hindi lang umiimik, pero alam ko na as a guro na talagang wala talaga nakakaawa. Kapag yung bata ay sa harapan mo, gutom at saka wala po sa focus, nahirapan talaga sila sa lesson na yung tinuturo sa kanila. Paksa ng kanyang talumpati malapit sa kanyang sikmura. Walang huy, saging. Namuti nga. Ay. Baba. Si Jenny Lynn, kung hindi nag-aaral, nasa bukid. Tamangat mga katananong pamhohat. Ang pangarap ng mag-asawa, mapagtapos ng pag-aaral ang 5 nilang mga anak. Pagtangangayanan. Tarabihan ni Kaisid na ma'am kahit kuwa. Kanakagpaning kamatanay na ma'am ka anak ng pagkatapos. Gusto ko yung panadag ko ay anak na ikanamit, hindi ka naniwara na. Nagtanong natin, ma'am. Ikando, saplutan ay pag-anak na nag-eskwaya. Kaya malaking bagay sa kanila na ang panganay na si Sabeth na pagtapos nila ng kursong elementary education. Nalipay ko man nakahuman ko. Tungod kay wala, kapilan ako ng board exam, wala di akong pagkapasa. Isibasa ka maguwang, ate. Pagsakit sa akong tungod kay wala papud ko'y anang trabaho. Nahan, po, ganito, eskwela kay aron makakita kung hindi ka trabaho. Magtabangan na ako ang apong pamilya. Kailangan ko ang hindi na sila mangdeson. Doon natin matabang kay doktor. Pero batid ni Jenny Lynn na bago maging abot kamay ang kanyang pangarap na maging doktor, marami pa siyang kakaining kamote. Karamihan kasi sa mga taga-sityo dahil sa hirap ng buhay ni hindi na nakakatungtong ng kolehiyo. Samantala, ang sitwasyon ng pamilya ni Jenny Lynn nakarating sa kaalaman ng LGU ng Talaingod. Kaya para may alternatibong pagkakakitaan, hinandugan sila ng negosyong sari-sari store. Binigyan din sila ng 3 sakong bigas. Nagpabot din po kami sa kanila ng tulong pinansyal. Niregaluhan din namin si Jenny Lynn ng mga gamit sa eskwela para hindi na niya kailangan pang makigamit o makilagay sa bag ng kanyang kaklase sa susunod na pasukan. Salamat dito kay nanapoy bag nga napoy gamit pang high school. Hindi na rin po problemahin ni Jenny Lynn na makatapos ng pag-aaral dahil binigyan na siya ng kanilang LGU ng scholarship. Ibibigay po natin sa kanya ang full scholarship grant po sa kolehiyo. Ito ko pa yung parang kaso na siya pa. Musik, lulong tabi. Alipay ko, ma'am. Salamat ma'am, kadilit na mo. Mag-listen si Papa o Mama. Bulang huy! Saging! Mamuti, ma'am. Ay! Budak ka na mo. Nahiyip ko lang. Baba, pagkakit. Hindi nga nangamote si Jenny Lynn kahit pa madalas kamote ang kanyang kinakain. Pero hindi ibig sabihin tatanggapin na lang natin ang ganitong sitwasyon sa kanilang pamayanan kung saan maraming nagugutom. Ang kaya sa daamag pagpuyo. Pagpangita sa aso-aso mo. Ang laking mong rason kung po nagpaday sa pagtuon. Pwede nilalim na badat ko no. Manay kakito. Sana bago po natin sayangin kahit pa isang buti lang ng bigas, maisip natin ang mga tulad nila. At atin din po sanang tandaan, sana gayon din ang mga may kapangyarihan para baguhin ang ganitong nakagisnan ng mga magulang ni Jenny Lynn at ng kanyang mga kahenerasyon. Ang edukasyon mo ang success sa atong tawag mo.